ay may lupa. Walang gabi kung walang umaga, walang luha kung walang tuwa. Walang ngayon kung walang kahapon, at kahit ang bukas ay may wakas. Huling hantong ay alaala, kahit pag-ibig ay di wagas. Ikaw lang ang may alam sa buhay kung sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandirito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piling? Sa daigdig mo'y sino kami? Isang tondo o butil lamang? Kahit panaginip o pangarap, hiniabot ang walang hanggan. Ikaw lang ang may alam sa buhay kung sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandirito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa aming piling? Sino kami upang pigilin ang mundo? Ikaw lang ang may alam sa buhay kung sa'yo'y hiram. Batid mo rin, ba't kami nandirito? Sino kami upang pigilin ang mundo sa amin?
Look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill these lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. How could I stand here silent? Your goodness, I can't deny it. I'm gonna sing and shout who you are, you are, you are. Oh, look at what the Lord has done. When I was lost, He picked me up. Look at how He's overcome. He won the war, said it is done. So I'll rejoice for all my days. Fill these lungs with endless praise. Look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. Good evening. Glory to God for the opportunity once again to study His Word. At truly, we are blessed dahil sa ating pong consistent na spiritual equipping. So salamat po sa ating mong beloved Bishop Lou and Pastor Norma for the trust and extending your spiritual authority para ihayag po ang banal na salita po ng ating Panginoon sa ating po mga kapatiran. At higit sa lahat, salamat po sa ating pong Diyos na buhay na siya po nagpapahintulot ng lahat ng bagay. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna yung humingi ng gabay sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mga ulo, tayo po yung manalangin. Lord, we thank you so much, Panginoon, for this wonderful night na binigay niyo sa amin na maulin, makapag-aral ng mga salita mo. Again, we ask for your guidance. You feed us with your wisdom, your knowledge, and understanding. Kaya mo maintindihan namin ang lahat ng iyong sasabihin. Kaya may spirit of conviction ang mga una sa bawat isa po sa amin. Ilayo mo rin po kami sa gawa ng kaaway, sa mga error, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, O God, magmula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, O God, ay kasama ka namin, Panginoon, at ma-apply namin ang lahat ng aming mapapakinggan sa aming po mga buhay. Dalangin namin yung mga kapatid namin na galing sa trabaho at malalayong lugar. Katid mo na safe and sound sa kanilang mga tahanan, nang sa gayon ay umabot po sa aming pong pag-aaral. Basbasan mo rin ang iyong abang lingkod, alam mo wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Muli sa iyo pong lahat ng kadakilan at kapurihan, in Jesus' name, Amen. So mga kapatid, last week we have talked about the first part of Ruth, which we learned so much about her origin, kasama pati yung kanya pong background. So however, tonight, as we continue part 2, we are going to talk about Ruth and the mind of Christ from humility to honor. So brothers and sisters, have you ever wondered kung paano po nangyari ng isa pong Moabite widow na pinanganak po sa labas ng covenant at sinumpa ng law, ayon po sa Deuteronomy 23 verse 3, so live out ito pong Philippians chapter 2 even before Jesus Christ was revealed. Hindi po ba kayo nagtataka paano po nangyari yun? Samantalang ang sabi ng Deuteronomy 23 verse 3, an Ammonite or Moabite shall not enter the assembly of the Lord, even to the 10th generation. So malinaw po na sinabi ng talata na hindi pwede makapasok ang Moabite hanggang sa 10th generation. So bilang isang Moabite, ito po si Ruth, dala po niya yung national identity defined by exclusion mula po sa pagsamba sa Israel. Na ayon naman po sa Genesis 19:37, basahin po natin. The firstborn bore a son and called his name Moab. He is the father of the Moabites to this day. Yung kanya po mga tao or her people descended from incest.
At hindi lang po yan, sa Numbers 22 hanggang chapter 25, sila po ay nag-oppose sa Israel during the wilderness. Kaya po ayon sa batas, dapat siya pong manatiling outsider o tagalabas. Yet, sa kabila po ng bagay na ito, yung pong buhay niya ay pinatunayan na mali po yung mga expectations na yun. Siya po ay nagpakita ng isa sa pinakamalalim at matinding covenantal declarations sa banal na kasulatan na hindi lang po basta emotional, kundi ito po ay isang theological. Ano po ibig sabihin? Si Ruth po, ng isang babae na nagmula po sa sinumpang angkan, first, abandoned her national identity. Iniwanan niya po ito. Second, forsook her ancestral gods, yung mga Diyos-Diyosan, tinalikuran niya, iniwanan niya. And thirdly, embrace Israel's covenant God. Niyakap niya po ang Diyos ng Israel. At ang pangapat, submitted herself to a life of servanthood and poverty. So sinuko niya po yung kanyang estado, pati yung seguridad niya, at kahit pati po yung pagpapakasal na prospect niya, para lang sa ano? Para lang sumunod sa isang balong Israelita. Patungo sa isang lupain kung saan maaari po siyang i-reject. Ito po ay nagpapahayag ng unang-una, grace is not bound by borders. Bakit ko po sinabi? Ang kwento po ni Ruth ay nagpapahayag na ang biyaya po ng Diyos reaches beyond the covenant line. Bago pa po na-preach yung gospel, yung pong gospel mindset, the humble, self-denying posture ni Jesus Christ, it was already at work sa puso po ng isang Moabite woman. Pangalawa, righteousness is not inherited. It is revealed. Ano po ibig sabihin? Although, pinanganak po si Ruth na nasa ilalim po ng sumpa, yet yung kanya pong responde sa presensya po ng Diyos sa mga tao at sa covenant ay nag-redefine ng kanyang pagkakakilanlan. Hindi lang siya basta sumunod kay Naomi, kung hindi sinundan pa din niya kung sino ang Diyos ni Naomi. Could you imagine that? Kaya po sa Romans chapter 2 verse 29, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Ibig sabihin, yung pagiging righteous ni Ruth ay dahil sa nagkaroon po ng transformation ng kanyang puso at nang dahil din po sa mahabang panahon niyang pagsama po kay Naomi. Meaning, nakita po niya ang pagiging righteous ni Naomi at ito po ang nag-influensya po sa kanya para maging righteous din sa pamamagitan po ng pagbabago ng puso. So dyan nyo po makikita na tama po yung sinabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33 na kung sino ang kasama mo, ayun ka rin. Kaya nga po tanungin mo ngayon yung sarili mo. Sino ba ang madalas mong kasama? Ito po ba ay isang righteous sa harapan ng Diyos? Or self-righteous lang? So basically, tama po yung sinabi ni Apostle Paul na kung sino yung kasama mo, ay magiging ganun nga rin. Kaya nga kung minsan nagtataka po tayo, di ba? Bakit itong taong ito maayos naman noon? Pero nung nakasama niya ang taong yun, ay nag-iba na siya. So think about it. Thirdly, the mind of Christ transcends time. Ano po ibig sabihin? Mga kapatid, hindi pong bagong idea yung pong mind of Christ. Nung sumulat po si Apostle Paul sa Philippians, kung hindi ito po ay isang eternal character ng Diyos na ipinahayag throughout redemptive history. At si Ruth po ang naging buhay na propesiya of that mindset. Meaning, noon pa mang panahon po ni Naomi ay meron na pong ganitong kaisipan si Ruth. Bakit ko po sinabi? Una, ang sabi po sa Ruth chapter 1 verse 14,
Then they lifted up their voices and wept again, and Orpah kissed her mother-in-law, but Ruth clung to her. Again, ang sabi ng talata, but Ruth clung to her. Yung pong Hebrew word behind clung, ibig sabihin to stick to, adhere, be joined, keep close, to stay loyal, and remain faithful. Sa Hebrew po, dabak. Hindi po ito isang mere emotional attachment, mga kapatid. Ito po'y parehas sa salita na ginamit po sa Genesis chapter 2 verse 24. Basahin po natin. Therefore, shall a man leave his father and his mother and shall cleave or dabak unto his wife, and they shall be one flesh. Gayon din po sa Deuteronomy 10:20. Same din po na ginamit na salita. You shall fear the Lord your God, you shall serve Him, and to Him you shall hold fast, or you shall dabak and take oaths in His name. Ibig sabihin, parehong salita po ang ginamit, in which this implies yung pong pagkapit, yung pagklang po ni Ruth kay Naomi, ay hindi lang po basta isang human affection. Hindi lang po. Kundi ito po ay isang covenantal loyalty na para bagang tinatali niya yung sarili niya kay Naomi, na nakitaan niya ng sobrang katapatan po sa Diyos. Ganun po ang lumalabas or lumilitaw rito, na tinatali niya yung sarili niya. And how I wish na sana ganyan din po tayo kumapit sa ating Diyos na buhay. Lalo na po sa Kanya po mga salita na parang tinatali natin yung mga sarili natin. Pangalawa, ang sabi po sa Ruth chapter 1 verse 15, and she said, look, your sister-in-law has gone back to her people and to her gods. Return after your sister-in-law, ang sabi sa kanya. Kaya lang, she refused to leave Naomi. Imagine, dinediscourage na siya nitong ni Naomi na sumama sa kanya dahil nga sa kanyang kahirapan. Yet, nagpilit pa rin si Ruth na kumapit kay Naomi. Hindi po siya pumayag na bumalik. Sige pa rin siya, kapit pa rin siya, sama pa rin siya kay Naomi. Pangatlo, Ruth's irrevocable commitment. Ano po ibig sabihin? Sa Ruth chapter 1 verse 16, but Ruth replied, sagot si Ruth, don't urge me to leave you or to turn back from you, ang sabi niya. Where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people and your God, my God. Isa-isahin po natin. Una ang sabi ni Ruth, don't urge me to leave you or to turn back from you, sabi niya. So ganun po katindi yung salita ni Ruth. Up to the extent na sinabihan niya mismo ang kanyang biyanan na huwag siyang udyukan na talikuran siya. Pangalawa, sabi ni Ruth, for where you go, I will go. Brothers and sisters, alam na alam ni Ruth na wala nang mapupuntahang ibang lugar na maayos si Naomi. Pero wala siyang pakialam. At para siyang bulag na hindi niya nakikita yun. Not only that, ang sabi pa niya, where you stay, I will stay. Alam din po ni Ruth na wala nang siguradong lugar na matitirhan pa si Naomi. Pero wala rin siyang pakialam dito. Perhaps para sa kanya, kung sa panahon po natin ngayon, kung sa bangketa ka lang matutulog, therefore doon din ako matutulog. Kung sa ilalim ka ng tulay matutulog, therefore doon din ako. Ibig sabihin, kahit saan lugar, basta kasama lang kita. At kung mapupuna po ninyo, ganyan po ang kaisipan ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Hindi Kanya iiwanan, magpakailan pa man. Saan ka man pumunta, saan ka man tumira, I guarantee you, brother, sister, my friend, kasama mo siya. And if we remember Shadrach, Meshach, and Abednego, hanggang sa nagbabagang apoy, ay sinamahan po sila ng Diyos. Could you imagine that?
At ganyan po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Meaning to say, ang sinasabi po ni Ruth ay hindi po isang casual vow. Bagkus ito po ay isang panghabang buhay na irrevocable commitment or yung pong paninindigan hindi na mababawi. Furthermore, in addition to this, ang sabi ni Ruth, your people shall be my people. Mga kapatid, alam niya na yung mga Hudyo ay ayaw ang Moabites or ang mga Gentiles. Pero sa kabila ng bagay na ito, ay handa pa rin niyang tanggapin ang mga Hudyo kahit na nire-reject siya nito bilang isang Moabite. Wala po kayo napuna. Ganoon din po ang Diyos sa atin. Kung sino po yung mahal natin, ay mahal din niya. Kahit na nire-reject pa siya. Next, ano pa ang sabi niya? Your God, my God. Alam nating lahat ng isang katulad ni Ruth, isang hentil, ay sanay na sanay sumamba sa Diyos-Diyosan. Sa Diyos na nakikita, sa Diyos na nahahawakan, sa Diyos na nakakausap kahit hindi sumasagot. Pagkatapos, bigla siyang magpapalit ng Diyos na hindi nakikita at Diyos na hindi nahahawakan. So gaano pong adjustment ang ginawa po ni Ruth para lang maipakita niya kay Naomi yung kanya pong irrevocable commitment. Not only that, sa verse 17, ang sabi niya, where you die, I will die. Marami pong ibig sabihin nito mga kapatid. Una, kung saan lugar kang mamamatay, ay dun din ako mamamatay. Pero ang isa sa mabigat na ibig sabihin nito, ay kung mamamatay kang mahirap pa sa daga, mamamatay din siyang mahirap pa sa daga. Ibig sabihin, handa niyang talikuran pati yung kanyang sariling ambisyon sa buhay. Handang-handa siya. Ready siya. Tatalikuran niya yan. Huwag lang humiwalay kay Naomi. Moreover, ang sabi pa ni Ruth, mga kapatid, there will I be buried. Sa madaling sabi, saan man ilibing si Naomi, ay doon din siya ililibing. In other words, kahit patay na sila, gusto niya ay magkasama pa rin sila. At titiyakin ko po sa inyo na ang Diyos po natin ay meron ding ganyang kaisipan. Na hindi tayo iiwan kahit saan man tayo naroroon at anuman ang mangyari sa atin. Nandyan ang Diyos, sasamahan ka niya, hindi ka niya iiwan. And most of all, in Philippians chapter 2 verses 4 to 8, let each of you look out not only for his own interests, but also for the interests of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Ganyan po ang ginawa ng ating Diyos na buhay. Hindi po para makasama tayo pirme, kundi para lang maidugtong po tayo sa Kanya na dating hiwalay dahil sa kasalanan. Kung para pa lamang sa pagdugtong natin sa Kanya ay nagawa na niya ang napakalaking sakripisyo na ito sa cross of Calvary, what more ngayon nakadugtong na at kasama pa natin siya. Kaya ano pa po ang hindi kayang gawin ng Diyos para sa atin?
Kung yung mismong buhay niya ay naibigay niya sa cross of Calvary para sa ating lahat. Kaya po sa pagmamahal po ni Ruth kay Naomi, handa niyang samahan sa kahirapan ng kanyang biyanan. Pero ang Diyos mo natin ay hindi lang handang gawin ang sakripisyo para sa atin, kung hindi ginawa niya mismo at dinanas niya yung napakatinding hirap sa cross of Calvary upang maipakita lang po sa atin ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Kaya nga po ang tanong, ganito rin ba ang pag-ibig natin sa Diyos? To the point na handa kang sumunod sa Kanya ng walang pag-aalinlangan, kahit na ikaw'y dumaranas ng kahirapan, sa pinansyal perhaps, or matinding sakit, or mabibigat na problema sa buhay? Or handa ka bang isakripisyo ang lahat-lahat para lang sumunod sa ating Panginoong Hesukristo? Kayo lang po makakasagot niyan. Apparently, ang tanong, ano naman po ang napala ngayon ni Ruth sa pagsunod kay Naomi? Brothers and sisters, si Naomi po at si Ruth po ay pumunta sa Bethlehem from Moab. However, sa Ruth chapter 2, ang sabi ng Bible, merong kamag-anak po si Naomi na pangalan ay Boaz, isang mayaman na tao. So what happened was, nakiusap po si Naomi kay Boaz upang ito po si Ruth ay makapagtrabaho sa kanya pong field para mamulot ng mga uhay. In which, pinayagan naman ni Boaz ito. At bukod sa lahat, ay inutusan pa ni Boaz ang kanya pong mga manggagawa, yung kanya pong mga tauhan, na kusang po maglaglag ng mga uhay mula po sa mga binigkis para lang po meron mapulot po si Ruth. So could you imagine mga kapatid, have you ever wondered bakit ganun katindi yung pabor na ginawa ni Boaz kay Ruth? Samantalang, siya po ay isang Moabite. Ang sabi po sa Ruth chapter 2 verse 11, and Boaz answered and said to her, it has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land of your birth, and have come to a people whom you did not know before. Ang sabi, it has been fully reported to me all that you have done for your mother-in-law since the death of your husband. Diyan po natin makikita na una, ang Diyos po na nakakakita ng iyong ginagawang maganda ay nagtatalaga po ng mga tao na mag-o-observe sa mga ginagawa mong mabuti sa iyong kapwa. At hindi lang po yan, pinare-report po ng Lord sa mga taong makakatulong po sa iyo. Ibig sabihin, ganyan po kumilos ang Diyos sa mga taong mabubuti po ang puso. At hindi lang po yan. Sa Ruth chapter 2 verse 14, now Boaz said to her at mealtime, come here, sabi ni Boaz, and eat of the bread and dip your piece of bread in the vinegar. So she sat beside the reapers, and he passed parched grain to her, and she ate and was satisfied and kept some back. Imagine, si Boaz pa na may-ari ng field ang tumawag po sa kanya para makasalo siya sa pagkain. At hindi lang po yan, si Boaz pa po mismo ang nag-abot ng tinapay sa kanya na sobra pa sa kanyang dapat kainin para meron po siyang maiuwi kay Naomi. Sa mga tuwid, pinakain na siya, may take home pa, meron pang babalot. Now, sa pagkakataon pong ito, sa Ruth chapter 3 verse 1, then Naomi, her mother-in-law, said to her, my daughter, shall I not seek security for you, that it may be well with you? So dito natin makikita na sa Old Testament ay kinukonsider po nila ang seguridad ng pag-aasawa. Kat ano po nangyari? Inudyukan ngayon po ni Naomi si Ruth na kung maaari sana ay mapangasawa niya si Boaz na kanyang kamag-anak.
Kaya po sa Ruth chapter 3 verse 6, ang sabi rito, so she went down to the threshing floor and did according to all that her mother-in-law instructed her. Meaning to say, walang tanong-tanong na sumunod po si Ruth kay Naomi. Hindi na po niya inisip, bagamat nakikita niya na ang layo ng agwat nila ni Boaz na anak na lang siyang maituturing ni Boaz. Pero, sumunod pa rin po siya. Why? Dahil sa kanyang irrevocable commitment kay Naomi. Na, ipinakikita po dito na dahil sa kanyang commitment niya kay Naomi, itinaya niya po pati yung sarili niyang desisyon, pati yung ambisyon niya, at pati yung kinabukasan niya. Ganun po ang ginawa ni Ruth. Hindi niya na inisip yun. Lahat yun tinaya niya. Pero, ano po ang naging kapalit ng kanyang matapat na pagsunod kay Naomi na isang taong matapat din sa Diyos? Pagkatapos po maayos ni Boaz yung mga patakaran sa harapan ng mga elders ng Israel, ano po nangyari? Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Yung tao na minsan namumulot lang ng mga uhay sa field, ano nangyari sa kanya? Ay naging kabahagi na ng may-ari ng field na yun mismo. At hindi lang po yan. Ang naging anak po nila na si Obed, na tatay ni Jesse, na tatay naman ni David, ay siyang pinagmulan ng lineage ni Jesus Christ, ang Diyos na nagkatawang tao. So diyan po natin makikita na ang lahi po na ginamit po ng Lord nang siya po ay magkatawang tao, ay hindi po isang kilalang tao sa lipunan, hindi po tanyag, hindi po sikat, kundi isa pong hentil na hindi nakakakilala sa Diyos noon at naghirap po na sobra. Hanggang sa mamulot na lang ng uhay na nahuhulog mula sa mga bigkis nito. Yun po ang ginamit ng Panginoon. Kaya lang, ang tanong is this, bakit po siya pinili ng Diyos? Yan po ay nang dahil sa kanyang kaisipan na katulad ng kay Kristo na masunurin up to the point of death. Mababang loob at bukod sa lahat ay yung pong commitment or committed ang kaisipan at puso, hindi lang po kay Naomi, kung hindi pati sa Diyos ni Naomi. At yan din po ang inaasahan po ng Diyos sa ating lahat. Kasi po, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16, for who has known the mind of the Lord that He may instruct him? But we have the mind of Christ. Again, we have the mind of Christ. So since nasa atin na po ang Spirit ng ating Lord, which is the Holy Spirit, ay nasa atin na din po ang kaisipan ng ating Diyos na buhay. Kaya po, kung nagawa po ni Ruth, ay mas magagawa po natin. I-desire lang po natin. At siguradong magagawa po natin to through the power of the Holy Spirit. Ano malay po natin? Kaya kung minsan yung blessing ay nauudlot, dahil yan lang po ang inihintay ng Diyos sa atin. Yung ating pong irrevocable commitment sa ating Panginoon, na kaya mong gawin at isuko ang lahat ng bagay alang-alang sa Diyos, tulad ng ginawa po ni Ruth. So at this moment, I'm challenging everyone. Subukan mong gawin. And you will see yung pinakamatinding God's divine favor for you. So at this moment, tayo po'y magpasalamat sa ating Panginoon. Yung natin ang ating pumaulo, tayo po'y manalangin sa ating Diyos sa buhay. Panginoong Jesus,
Maraming salamat po sa iyong pong salita. Ngayon po nalaman po namin ang kahalagahan po ng irrevocable commitment at kung ano po ang may dudulot nito sa aming buhay. Lord, nais po naming maranasan ito. Kaya kami po yung humihingi ng tulong sa iyo. Lagi mo po kaming puspusin ng iyong banal na Espiritu Santo upang kami po laging ma-inspire at maging consistent sa aming po mga commitment sa iyo. Kahit po sa gitna ng mga pagsubok at kahit parang wala ng pag-asa ang aming kalagayan. Lord, samahan at gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong pang mga salita upang ang Christ-like mindset po ay laging sumaamin. Salamat, Lord. At ngayon po inaangkin po namin ang victory. In the name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Ngayon po nalaman po natin yung journey po ni Ruth. Mula po sa pagiging outsider, pagiging tagalabas na nasa laylayan. Pero ngayon siya po'y napabilang sa lahi na pinagmulan ng ating Diyos. So for our first time viewers, isa lang pong ibig sabihin nito, wala pong imposible sa Diyos. Kaya kanyang dalhin sa kinabukasan na malayo sa iyong kinalalagyan. Kung sa palagay mo ay nasa parte ka ng buhay mo, nakatulad ni Ruth, nung siya'y walang seguridad, gawin mo lang din ang ginawa niya. Maniwala at magkaroon ka ng pananampalataya sa ating Diyos. And the first step to show that is by believing and accepting the gospel of salvation. Pag sinabi po natin salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we're saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you receive and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures. Madalit sabi, meron pong basihan, and that is according to the Scriptures. And that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. So ang basis is according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung po resurrection of Jesus Christ. Tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na po ba tayong gagawin? Hihinto or tutuldok na po tayo doon? Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So, sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po yung naniwala, kailangan lakipan po natin ito ng pagsunod. Hindi po tayo matatapos o hihinto sa paniniwala lang or pananampalataya lang, kundi kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya po ang tanong is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Take note, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating po mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins at naniniwala po ko ay pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kapalpakan, ang dami mong mali, mabibigat na kasalanan, but for as long as anon po yung genuine repentance sa ating pong mga puso. Yan po yung tinitignan ng ating Panginoon, yung ating pong taus-puso na pagsisisi. Believe me, my friend,
The Lord is willing and able to forgive your sins. And dyan din po papasok yung po death to sin. So yun po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po yung magpapabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note that water is a type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pag-alis po ng ating pong mga kasalanan. So, yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Yan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So, sa madalit sabi, tayo mababago na po na nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Even I myself have my own weakness. Kung minsan, pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit po? Kasi po, sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat ng mga first-time viewers, sa lahat po ng gusto tumanggap sa ating Panginoon, pwede po na itaas po natin ang ating pong 2 kamay bilang tanda ng pagsuko. Yuko po natin ang ating mga ulo. And please repeat after me with this prayer. Habang binabanggit nyo ang panalangin ito, andun po yung taos puso na tayo po yung humihingi po ng tawad sa ating Panginoon. So please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung mga telephone numbers natin. Pwede kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, ating po FB page, iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So mga kapatid, this concludes our topic about Ruth. Next week, wag po kayong mawawala, wag kayong mag-absent dahil pag-uusapan naman po natin si Caleb. So once again, God bless every one of you and to God be all the glory.